One DOST for you! Barangay Tinukan! Hello! Happy morning show! Happy morning muli ang inyong likod, Miss Horizon Chaser. Live po tayo ngayon dito sa Prangetto Hills Resorts and Conference Center dito sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal para sa programang Grind Program. Ito po ay bago mula sa Department of Science and Technology. Provincial Director po ng DOST PSTO Rizal na walang iba po kundi si Engineer Fernando E. Ablasa or Sir Nanding. Happy morning, Sir Nanding. Gusto lang po natin malaman kung gaano ito kahalagang grind program na bagong ilulunsad ng DOST. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Actually, isa ito sa mga pinakabagong programa ng DOST at ito ay hango doon sa programa na ginawa ang region DOST Region 11, Davao Region, at sinusuportahan ng international ng UNDP at UNESCO para matulungan yung ating mga indigenous community. So, ang napakaganda nito kasi yung mga dating mga technologies ng ating mga IPs ay tinitingnan natin, nire-research natin kung kaya't ang tema ng ating pamagat ng ating programa ay salik-lakbay. Ibig sabihin saliksik at lakbay. So, sasaliksikin natin yung iba-ibang mga teknolohiya na ginagawa ng ating mga katutubo dito sa bandang Rizal o Calabarzon area kasi iba-ibang mga regions doon ay iba-ibang mga provinces yung nandito. At titingnan natin kung ano yung mga indigenous technology na ito at kung pwede nating mapalago. So para matulungan natin yung mga IP communities. So yan po yung gagawin natin ngayong 3 araw na salik-lakbay dito sa Rizal. At tayo po ang nag-host nito, yung grind na ito or Grassroots Innovation for Inclusive Development. Yan po ang ibig sabihin ng grind. Upang matulungan natin yung ating mga IP communities na masaliksik yung mga kanilang na ginagawa o ginagamit na teknolohiya dati pero hindi na masyadong ginagamit ngayon pero pwede palang pakinabangan. Kung kaya't sasaliksikin natin yon at yung ating mga grupo, itong ating mga participants ay magtutungo doon sa indigenous community at talagang saliksikin kung maglalakbay sila doon at saliksikin kung ano itong mga teknolohiya na ito na ginagamit ng ating mga IPs. Alright, so yun pala, nakatutok ngayon no sir para dito sa mga inobasyon ng ating mga indigenous na kung saan po yung dapat makita pa kung ito ay mapakinabangan o hindi, na yun ang gagawin ng DOST. Kaya malaking bagay nga po kaya magkakaroon tayo ngayon ng site visit sa araw na ito. And sir, yung may napansin na po ba tayo dito sa mga report sa mapping na solution or ngayon pa lang makikita natin? Meron tayong mga research institution, mga SOCs na nandito at iba pang mga
association o companies na posibleng gagamit ng mga ganito, makatulong doon sa paggamit ng mga teknolohiya na ito. Kung sakaling sabihin na natin may raw material source doon sa mga indigenous community na ito at hindi nila napalago ito, pwede silang tulungan ng mga associations para mapalago ito at magsilbing hanap buhay ng ating mga IP communities. Alright, thank you so much po Sir Nanding. Ang karagdagan lang po Sir, yung mga ahensya ng ating gobyerno, sino-sino yung katuwang natin dito? Kasi medyo malaki ito at medyo hindi ganun kadali. Pupunta tayo mismo sa site nitong ating mga indigenous para makita natin yung kanilang mga inobasyon, kung mapapakinabangan pa or ano pang solution. Sino ang partner po natin? First of all, ang mga partner natin to ay mga IP communities. Nandito po yung NCIP na siyang National Commission of Indigenous People. Siya yung nangangalaga doon sa ating mga katutubo. Ito yung mga opisina ng ating mga katutubo. At kahapon, nagbutuhan na nga yung mga elders dito sa Region 4, particularly in Rizal, yung mga indigenous elders ng mga indigenous people, at nagbutuhan nga kung po pwedeng magkaroon ng proyekto katulad nito, at base doon sa aking napag-alaman ay unanimous yung naging butuhan ng ating mga elders, kasama pa yung pinakamatanda doon sa elders dito sa Rizal na bumoto na pabor dito sa proyekto ito ng DOST. Sir, yung mga ahensya po ng gobyerno, sinong katuwang? Nandito po yung DTI, yung mga universities, yung PTRI, ng DOST PTRI, and Ampicard nakasuporta din, at iba pang mga line agencies na po pwedeng sumuporta, makipagtulungan dito sa ating proyekto ito. Alright sir, panawagan po bilang panghuli kung ano po ang maaasahan sa ating mga kababayan at sa ekonomiya ng ating bansa at bakit natin ito ginagawa. Thank you. Maraming salamat, Miss Horizon Chaser. Ito ay mananawagan po tayo doon sa ating mga kapatiran na dito lalo na dito sa bandang probinsya ng Rizal, na kapag meron tayo makita na katulad nito, makikita ninyo nakakatulong doon sa ating mga komunidad, ay harinawa ay suportahan po ninyo para makatulong doon sa pagpapalago ng ating hanap buhay doon sa ating mga kanayunan. Napakahalaga nito dahil ito ang isang napakasulitong suporta doon sa ating mga kanayunan na magpapalago, magiging katuwang sa pagpapalago ng ekonomiya doon sa ating mga komunidad. Alright, thank you so much po. So yan po, live tayo muli dito sa Barangay Sampaloc, Tanay Rizal, sa Prancheto Hills Resorts. At alamin natin, maya-maya lang yung paglalakbay natin para sa mapping site visit Grassroots Innovations or GIS at yung solution ng mapping ng mga report ng mga grupo. So exciting at talagang malaking tulong sa ating mga kababayan. Muli ang inyong lingkod, Ms. Horizon Chaser at si Sir Nanding. Maraming salamat, Ms. Horizon Chaser ng Happy Morning Show. Happy Morning Show! Lagi kayong kinig. Nandun tayo lahat sa Happy Morning Show. Magandang umaga sa iyo, Miss Horizon, at sa iyong mga taga-subaybay. Happy morning po, Secretary, and congratulations po dito sa naganap na pamanaagham sensya sa bawat habi at hibla. Sek, ano po yung suot niyo? Ito ay gawa sa pinya at seda or silk. So itong horizontal, pinya fiber, at yung maninipis na vertical, that's silk. Sek, gaano po ba kahalaga na talagang dapat tangkilikin natin yung ating tela, lalo na po sa mga nasa ahensya ng ating gobyerno, mga opisyalis po natin? Maliban sa nakasaad sa batas, marami ang mga positibong objective ng paggamit ng mga tela mula sa Philippine Tropical Fabric.
nataas na yung ating awareness sa ating Philippine textiles kasi marami na rin tayong kalaban sa merkado. Increasing the level of awareness, engagement, at para lahat-lahat tayo, di ba, we can recognize. Para pag sa susunod na may nakita tayong tela, alaman lang natin kung Ilocano yun or galing Mindanao. So, Happy morning po, Mr. Ryson. So, ano po yung kapupulutan pa ng aral ng ating mga kababayan na dapat nga ba nila talagang pahalagaan yung mga tela natin po? Ano po mapapayo natin sa mga susunod na henerasyon na tumatangkilik ngayon ng tela na hindi naman po nakasuporta sa ating ekonomiya ng ating bansa? Pinakita rito kung gaano kahalaga yung ating Philippine textiles at papaano ito makatulong sa ekonomiya ng ating bansa. Kaya sana nga ay suportahan natin ito at ito ay sana matuloy-tuloy pa sa susunod na mga henerasyon at sana nga yung 100 million population sa ating bansa ay magkaroon ng support sa ating mga local products, ano po, kasi nga dahil dito ay dito magsisimula ating pag-unlad at nabanggit rin ni Secretary Renato Solidum na kung saan ay yung maaari maging negosyante rin po tayo. Sana tangkilikin natin ang sensya at teknolohiya. Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Happy morning! Sir, sa next Olympic po natin, ano yung pagbabago na talagang yan po ang ating tinangkilik, yung gustong magpuntahan niyang golf dayan, sir, malaking magagawa sa ekonomiya natin, parang ganyan. So marami mabibigyan ng trabaho. Bukod Miss Horizon, so ako po ay gumagawa ng research patungkol sa ating ekonomiya, patungkol sa kahirapan sa ating bansa, at patungkol sa turismo ng ating Happy morning, Miss Horizon. Maraming salamat po. So, ako po si Manuel Hernandez. So, ang research ko po ay about sa mga garapata po. Pinag-aaralan po natin kung paano sila nabubuhay despite na kumakain sila ng mga toxic substance, katulad ng mga iron na nasa dugo at kung paano sila nabubuhay kahit tinitreat sila natin ng mga chemical. And ultimo yung panukat, kompleto. At para mabuhay tayo ng marangal, magkaroon ng dignidad, ang gaganda na sinabi niya. So ngayon, well, happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Sino pa pong kailangan na magbigay dapat ng tulong ngayon dito sa Angono Rizal? Miss Horizon. Happy morning, Miss Horizon. Director, yung, di ba po nakatutok tayo ngayon sa kalusugan, sa tamang pagkain. Sang-ayon po ba kayo rito? At ano po ang maipapayo niyo sa ating mga LGUs, government o mamamayang Pilipino? Last na sir, personal. Kayo rin po ba ay health conscious? Sa mental health po, kasi marami po mga doctors, marami po mga professionals, pero may problema sa mental health, di ba po? And hindi rin sila naging productive. O may nakukulungan na doctor, ay may nakukulong na lawyer, di ba po? Dahil may mga behavior na hindi po kayang pigilan. So, ano po yung ating pag-aaral dyan? Alright, so naging matagumpay ang annual scientific meeting. Sir, ano po yung talagang buod nito at tinutukoy natin para sa ating itong tema ninyo, Pilipino Wikang Mapagpalaya and yung buwan ng Wikang Pambansa 2024, kanino po dapat talaga ito na maipatungkol at ano po ang masasabi natin doon sa gumagamit po ngayon ng wikang banyaga, lalo na po sa sensya at teknolohiya. Sandali. Isang kilometro ang tanong at isang simetri ang sagot. Kadali lang. Kung ano lang po. Sige. Gutay-gutayin mo, Day. Alright, para tuloy-tuloy lang. Sige po, edit na lang natin. Okay, una, ano? Ang cute niyo pala, sir. Ay, cute talaga ako. Kasi tanong mo, isang taong 2 semestre ang sagot. Para natapos na kasi. Alright, sir. Joke lang. Okay lang po. Masaya nga po eh. O, isa unahin. Po. Okay. Hi, happy morning. Muli ang inyong likod. Si Dr. Renato. Na walang iba ka. Happy morning to all. Happy morning, Miss Horizon. Please visit the Cheongdam restaurant. Thank you for coming. Friend, happy morning. So, narin ako sa kung sakali na implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ito yung maaasahan natin sa taong 2023 pa para sa pagsulong ng mga first time ko to. Makikita natin talagang kayang may
ito? Dito? Oho. Alright. So, di ba high-tech ng ating mga tricycle? Ako ito lang. Ay, pati ba ito? Is ano pa po yung dapat nila na maaasahan sa PILAS? And kayo po ang president ngayon. Happy morning! Ano po yung kaibahan nito sa market? Sabi nila, masama daw magkape. Pero bakit marami pa rin ang nagkakape ng healthy blend? Herbal coffee sa Health and Sight Wellness. Ito yung kanilang bagong opisina dito sa Triumph, Quezon City. Kaya tara, subukan natin ang Health and Sight Wellness 15-in-1 Herbal Coffee kung gaano ito kasarap. Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin gaano ito kasarap. Libre lang dito sa Health and Sight kapag po dumalaw kayo, ano? Diba? Uy, tingnan niyo po, mga kababayan ko. Ang bango sobrang bango. Diba? Kapag medyo stress ka, wala talaga stress mo. Ganito kabango yung kape. Yung mahilig sa brewed coffee, parang ganun din eh. Sarap po talaga kahit alam ko natikman ko na to, ulitin mo, hahanap-hanapin niyo po. Totoo, talaga ito yung kape na gustong-gusto ko. Kaya sana matikman niyo rin po at tsak magugustuhan niyo. Happy morning! So, lumipat na po kasi ang Health and Sight Wellness. Dati po doon sila sa Mother Ignacia dahil syempre, dahil napakasarap ng kape at mahusay ang mga produkto, natural lamang na umuunlad po ang isang company. Ayan, so dito na tayo, napakagandang kumpanya ngayon ng Health and Sight Wellness. Kaya sa mga gusto pong pumunta rito ay alamin niyo lamang sa kanilang website. Alright, happy morning! Muli ang inyong lingkod, Miss Horizon Chaser. Narito po tayo live ngayon sa Robinson's Galleria dito sa Antipolo City na kung saan po ay matutunghayan natin itong RSTIW ng DOST Calabarzon. Sa ngayon po ay sa pangunguna ng DOST Rizal ni Provincial Director Engineer Fernando E. Ablasa o si Superman na tinatawag po natin, si Sir Nandi. So, nasa harapan po natin ang napakasipag na Provincial Director ng DOST Rizal. At Sir, happy morning po. Siya po yung Superman ng Director. Yes, happy morning sa inyo, sa Wonder Woman ng Rizal. At Nagkakape ka na, nagba-vitamins ka pa. Tikman natin.